Pinoy Love Story Series. Excited na excited si Mira sa date nila na gaganapin ngayon ng kanyang 10 years na boyfriend. Sa kay tagal-tagal na kanilang pagsasama ay tila ba excited na excited siya ngayong araw dahil sa nalaman din ni Mira na magpro-propose sa kanya ngayon ang long-time boyfriend niya si Uno. Nakauuwi lang din dito sa Pilipinas. Hindi alam ni Mira kung paano magpanggap na wala siyang alam sa gagawin ng boyfriend niyang si Uno sa ngayon. Dahil sa kilig na nararamdaman niya ngayon na nandito sila sa isang romantic restaurant sa isang province na malapit sa may dagat at mas nagbibigay ng kilig sa kanya ang sinag ng araw na papalubog na siyang nagbibigay ganda, lalo na sa view ng naturang restaurant. Kanina pa gustong sumigaw ni Mira dahil sa kilig subalit ay pinipigilan niya ito. Kanina pa niya gustong tumakbo at yakapin si Uno ng mahigpit dahil mahigit 2 taon din silang nawalay sa isa't isa. Dahil sa nangibang bansa si Uno. Bakit naman kasi masyadong mapanghinala si Mira sa daliang pag-uwi ni Uno sa bansa? Iyon tuloy ay natunugan niya na may balak palang mag-propose ni Uno sa kanya kaya dali-dali itong umuwi. Ayan tuloy, nawala na yung element ng sorpresa. Pero di pa rin nawala ang excitement na nararamdaman ni Mira dahil sa naiisip niya na finally, Uno decided to spend his whole life kasama si Mira. Habang kumakain sila ni Uno sa restaurant, ay maraming lumilipad na mga predictions sa isipan ni Mira. Hindi siya makakain ng maayos dahil pakiramdam niya ay ang singsing na gagamitin ni Uno sa pag-propose sa kanya ay nahalos sa kinakain niyang lasag na sa ngayon. Pati sa pag-inom ng wine ay tila ba alerto palagi si Mira. Kanina pa hindi mapakali si Mira, mas daig niya pa si Uno sa kaba ng mag-propose kaysa sa kanya na siyang proposal. Nang matapos na silang kumain sa dessert na lava cake, dahan-dahan pa rin kinakain ni Mira iyon. Nagbabakasakaling nakahalo ang singsing. Doon ay biglang naging seryoso ang tingin ni Uno kay Mira at lumapit ito sa kanya. Ilang beses na itong na-picture out ni Mira sa isip niya. Ilang beses niya nang na-imagine ang mukha ni Uno kapag iyon ay luluhod sa harapan niya at aayain siya magpakasal tuwing kumakain sila sa mga romantic na restaurant noon pa bago nag-ibang bansa si Uno. Lahat ng yun ay puro romantic subalit ay ito ang pinaka-romantic sa lahat para kay Mira. Tila ba nasa isang magical place siya? Tila ba mas pinaka-the best ito kesa sa mga imagination niya lang nang biglang lumuhod si Uno sa harapan niya? Mira, nakilala na kita ng lubusan sa ilang taon na nagkasama tayo. Minahal kita sa 10 taon nating pagsasama at kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal na yun. Kahit man ako'y nag-ibang bansa subalit ikaw pa rin ang laman at hinahanap-hanap ng puso ko. Kaya't sa ngayon ay sigurado na ako na ikaw na ang babaeng mamahalin ko ng habang buhay. Ani ni Uno. Nagsisimula pa lang si Uno sa kanyang sasabihin pero panay na ang agos na mga luha ni Mira sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing mangyayari ang ganitong eksena sa buhay niya. Hindi siya makapaniwala na nooy pangarap niya lamang ito subalit ngayon ay nagkatotoo na. Mira, will you give me the honor in turning you as Mrs. Avellano? Tanong ni Uno kay Mira. Pinunasan ni Mira ang mga luha sa kanyang pisngi saka sumagot ng, yes Uno, always a yes. Umiiyak pa din si Mira hanggang sa isinuot ni Uno ang singseng sa mga daliri ni Mira. Nakakainis ka? Parang hindi ka man lang kinakabahan. Masyado ka bang sure na oo ang isasagot ko? Pagtatampo ni Mira kay Uno. Ngumiti lang si Uno at pinunasan ang mga luha ni Mira na nasa pisngi. Ito sabay-sabing. Bakit naman ako kakabahan? Marrying you is the one thing that I am most sure of. Ani ni Uno. Tuwang-tuwa na umuwi si Mira sa pad ni Uno. Nalaman na din ng pamilya ni Mira ang nangyari na ikakasal na sila ni Uno. Noon pa man ay open na talaga sila sa isa't isa. Tuwing gusto ni Mira na doon muna titira sa pad ni Uno ay walang problema ang ina nito, gayon din ang mga magulang ni Uno. Nasa tamang edad na kasi sila at may maayos sa trabaho na kung kaya walang problema sa kanilang mga magulang. Hi babe. Ani ni Mira kay Uno nang magising ito habang papikit-pikit pa ang mga mata nito. Ang dami kasing ginagawa ni Mira kahapon. Excited na excited siya sa wedding nila at laking pasasalamat niya na nag-volunteer ang kambal niyang si Maisy na siya na ang mag-aasikaso sa kasal nila. Kung hindi,
Baka mabaliw na talaga si Mira sa kakaisip at baka magkasakit sa de oras. Wala pa naman siya sa Maynila. Nasa Switzerland kasi siya sa ngayon dahil kahapon ay may emergency flight siya para sa trabaho niya. Nagkakausap lang sila ni Uno through FaceTime. Buti na lang talaga at mabait ang boss ni Mira dahil sa 2 days lang siya doon dahil sa importante lang talaga. Babe, ayos ka lang? Mukhang stress na stress ka ata dyan. Tanong ni Uno. Ayos lang ako, babe. Nagkita na ba kayo ni Maisie? Tanong ni Mira kay Uno habang papikit-pikit pa din ito. Tumango si Uno saka sumagot ng, Oo, kanina pero parang problemado yung kakambal mo na yun. Kumunot naman ang noo ni Mira sa sinabi ni Uno. Wala namang nabanggit na problema si Maisie sa kanya bago siya umalis kahapon. Palagi kasi silang magkausap. Kahit kambal sila ay ate ang tawag ni Maisie kay Mira. Nakita naman ni Uno, kumunot ang noo ni Mira. Kanina kasi babe, ang lutang niya nung nag-taste kami ng mga gagamitin. Dagdag ni Uno. Kahit medyo nakaramdam ng lungkot si Mira dahil sa wala siya upang damayan ang kambal niya sa problema niya ngayon. Ano naman daw problema babe? Tanong ni Mira kay Uno. Umiling si Uno bago sinagot ang nobya. Hayaan mo, tatanungin ko bukas babe. Sige na matulog ka na ulit at magpahinga ka dahil maaga ka pa bukas. I love you. Kinabukasan, kinalma muna ni Mira ang kanyang sarili sa kabinoksan ng kanyang laptop upang i-FaceTime ang kakambal nitong si Maisie. Mais? Bakit audio lang? Nagtatakang tanong ni Mira sa kambal na si Maisie. Ay, pagod ako ate. Kaya audio na lang muna tayo, sumasakit medyo ang mga mata ko eh. Paliwanag ni Maisie sa kambal nitong si Mira. Narinig ni Mira ang boses ni Maisie na medyo paus pa. Napagtanto ni Mira na talagang may tinatagong problema talaga ang kapatid. Ang akala niya lang kasi ay praning lang si Uno. Masyado lang kasing concern ang nobyo ni Mira na si Uno kay Maisie dahil sa kahit na malaki na ito, ay tila ba isa pa rin itong teenager. Mas lalo tuloy na nahihirapan si Mira na wala siya sa Pilipinas dahil sa hindi niya man lang nadadamayan ang kambal sa problema nito. Gusto yakapin kasi ni Mira si Maisie at sabihin kay Maisie na magiging okay lang ang lahat ng problema niya sa ngayon. Dahil nangako sila sa isa't isa na magdadamayan sa kanilang mga problema. Sigurado ka ba? Mais, alam ko may problema ka. Nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kausap, may pangako tayo, Mais. Tanong ulit ni Mira upang bigyan ng assurance si Maisie na sasabihin ang problema. Okay lang talaga ako ate. Sige na, i-update lang kita mamaya about sa wedding mo. Saad ni Maisie kay Mira kaya't walang nagawa si Mira kundi ang palampasin na lamang ito at tanging. About sa wedding na lamang nila ang kanilang pinag-uusapan. Nang matapos na sila ay agad na nagpasalamat si Mira sa kambal. Thank you Maisie ha, ani ni Mira. Wala to ate, basta para sa iyo at sa lalaking mahal mo. Sagot naman ang kambal niya. Basta nandito lang ako kapag kailangan mo ng kausap Mais. Uuwi din naman ako kapag natapos na ako dito. Pero nandyan din naman si Uno kung kailangan mo ng maiiyakan. Always remember na nandito lang kami. Saad muli ni Mira sa kambal. Thank you ate, napakasweet mo talaga at concern sa iba. Napakaswerte ni Uno dahil ikaw ang babaeng pinili niyang pakasalan. Ani ng kambal. Nagpaalam na sila sa isa't isa at agad ding tinapos ang tawa. Kinabukasan ay chinat ni Mira ang kambal niyang si Maisie. Maisie? Pero walang reply. Nag-chat na naman siya. Maisie. Nagtaka na naman muli si Mira kaya't nag-chat na naman siya. Umaasang magre-reply si Maisie. Maisie? Pero walang reply na natanggap niya kaya't kinakabahan na talaga siya dahil kung ano na ang nangyari sa kambal niya. Maisie, buhay ka pa ba? Nag-aalala na talaga ako sa'yo. Pero no response pa din sa kambal niya. Just contact me kung need mo ng kausap, Mais ha? Nag-aalala na talaga ako ng husto. Saad ni Mira sa chat dahil sa online ang kanyang kapatid na sa ngayon subalit. Hindi man lang siya nireplyan nito. Pero pagdaan ng ilang minuto ay biglang, "You can't message to this person." Basa ni Mira. Kumunot ang noo ni Mira. Did she block me? Nasabi na lamang ni Mira sa hangin dahil sa kanyang nabasa. Agad niyang tinawagan si Maisie pero hindi man lang ito sumagot. Nakailang dial na siya at tila ba sa ngayon ay lumakad ang kabog ng dibdib niya. Ayaw man niyang mag-isip ng masama subalit ay di niya ito maiiwasan lalo na sa mga nababasa niya ngayon. Pero biglang tumunog ang cellphone ni Mira hudyat na may nag-text.
At galing ito sa kambal niya na si Maisie. I deactivated my Facebook ate at account ko sa any social media account. I will just use my email to email you about the plan for your wedding. Tila ba mas lalong nag-aalala si Mira kaya tinext niya na lang si Uno. Babe, paki-checking nga si Maisie if okay lang. Nag-aalala na talaga ako. Agad namang nag-reply si Uno. Sure babe, pero nasa work pa ako. Mamaya na lang. Updatein kita mamaya. Ani nito. Walang nagawa si Mira kung kaya't napao na lang sa sinabi ng kambal. Kinagabihan ay tila ba miss na miss niya na talaga si Uno. Palakad-lakad siya sa kanyang sala dito sa tinitirhan niya sa Switzerland. Napagtanto niya na ganito pala ang nararamdaman mo kapag miss na miss mo na ang isang tao at wala kang magawa kundi ang tawagan man lang dahil di mo mayayakap kasi nasa malayo ka. Kaya't di na talaga matiis ni Mira ang kanyang nararamdaman kung kaya't napahawak na lamang siya sa kanyang cellphone saka idinayal ang number ng nobyo niyang si Uno. Uno? Tawag ni Mira sa kanyang nobyo nang sagutin din ito. Yeah? Sagot ng nobyo niya at nag-request si Mira na mag-video call sila muna dahil gustong-gusto ni Mira na nakikita ang kanyang nobyo na siyang magiging asawa niya na. Wala lang babe, miss lang kita at nakausap mo na ba si Maisie? Kumusta na kaya siya? Malungkot at tanong ni Mira kay Uno. Babe, huwag kang mag-aalala ni Maisie. Malaki na yun at kung may problema man yun, hindi niya na sinasabi sa'yo. Alam kong kaya niya lang yun mag-isa. Kaya't focus ka lang dyan sa work upang mas mabilis mong matapos yan ha. I love you babe and I missed you. Ani ni Uno kay Mira. Hindi babe, alam mo naman yun si Maisie, hindi nagsasabi yun. Hanggang sa kulitin mo yan. Ani ni Mira. Babe naman, alalahanin mo naman ang sarili mo babe. Huwag puro yung kambal mo babe. Malambeng na sabi ni Uno kay Mira. Napabuntong hininga na lamang si Mira dahil sa tama din naman ang nobyo niya. Basta babe, try mong kausapin si Maisie pag may time ka ha. Mahirap kasi kapag wala ako dyan eh. Ay, kailan pa kaya ito matatapos? Malungkot na saad ni Mira. Tinignan na lamang siya ni Uno at nginitian. Ikaw talaga babe, kung di pa lang kita mahal, di ko gagawin yan. Hay, kaya mag-relax ka na okay? Tatanungin ko ang kakambal mo. Kinilig naman si Mira sa sinabi ni Uno kaya't mas lalong ganado at excited na magpakasal talaga siya kay Uno dahil sa kabaitan nito at dahil sa responsable ito. Lahat ng gusto niya at favor na hinihingi ay ibinibigay nito. Mag-uusap pa sana sila subalit ay biglang nagring ang isang cellphone ni Mira. Babe, wait lang, tumatawag si Colleen. Tatawag na lamang ako pagkatapos okay? Saad nito. Agad din namang tumango si Uno dahil sa naiintindihan din naman niya ang trabaho ni Mira. Hello? Bati agad ni Mira sa sekretary niya. Miss Mira, ma-extend daw po kayo dito sa Switzerland po. Baka po 2 months pa po bago kayo makakabalik sa Pilipinas. Ani ni Colleen, na tila ba kinakabahan dahil sa alam niyang gustong-gusto na ni Mira ang umuwi sa Pilipinas. What? No, Colleen, alam kong malaki at mabigat tong project na to pero kailangan ko na talagang umuwi. At alam mo naman na malapit na ang kasal ko. Nakasapo na yung kamay ni Mira sa kanyang noo dahil sa bad news ito para sa kanya. Uuwi na kasi siya bukas dahil yun ang kontrata ng trip niya tapos ngayon ay ma-extend lang bigla-bigla. Please, kailangan ko na talagang umuwi, Colleen. Dagdag pa ni Mira na may halong pagmamakaawa kay Colleen. Kahit na hindi niya pa nasubukang magmamakaawa, gagawin niya sa ngayon dahil sa gustong-gusto na talaga ni Mira ang umuwi at makasama ang minamahal niyang si Uno. At dahil malapit na silang ikasal, gusto niyang i-fix ang kanyang wedding dahil sa first time in her lifetime lang kasi ito. Ayaw din naman niyang uuwi lamang siya kapag kasal na. Gusto niyang maranasan ang pag-handle ng kasal niya. Rinig na rinig ni Mira ang pagbuntong hininga na lamang ni Colleen. Sorry talaga Mers, pero direct order kasi eh. Makakasuhan ang kumpanya natin kapag nag-withdraw ka. Naiintindihan naman kita pero wala akong magagawa eh. Nakapangalan kasi sa'yo lahat ng projects eh. Kung pwede ko lang akuin, ginawa ko na. Malungkot na saad ni Colleen kay Mira. Binaba na lang agad ni Mira ang tawag dahil sa wala siyang magagawa. Kumpanya to nila tapos kailangan niya ding tulungan ang pamilya niya. Napahiga na lamang si Mira sa kanyang higaan na may luhang tumutulos sa kanyang mga mata. Paano ko kaya sasabihin to kay Uno? Bulong na lamang ni Mira na sabi sa hangin. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Kung sasabihin niya ito kay Uno kasi
Nung isang araw ay excited pa naman si Uno na umuwi na si Mira bukas. Nangako pa kasi si Mira na magde-date din sila agad pag-uwi niya sa Pilipinas. Pero ngayon tila ba gumuho ang mundo ni Mira nang malaman ang balitang ito. Isa itong bad news para kay Uno at alam niyang masasaktan si Uno sa balita niya. Kaya tagulat si Mira nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at nag-text pala sa kanya si Uno. "Babe, tapos na ba kayo ni Colleen mag-usap?" "Usap na tayo, babe," sabi nito. Hindi alam ni Mira ang kanyang isasagot ni Uno kaya't agad siyang nag-reply dito. "Babe, bukas na lang ako tatawag, may emergency na gagawin ako eh. Tatawag na lamang ako bukas, I love you." Ani nito. Kaya napag-isipan na lamang ni Mira na tawagan ang kambal na si Maisie. "Maisie?" Tanong ni Mira dahil sa sinagot ni Maisie ang tawag niya subalit ay napakaingay ng paligid. "Mais?" Tawag muli ni Mira sa kambal. "Hello?" May sumagot sa cellphone ni Maisie subalit ay hindi ito kilala ni Mira kaya't nataranta agad si Mira at kumabog ng malakas ang dibdib niya. "Sino ka? Bakit ikaw ang sumagot sa tawag ko sa cellphone ng kapatid ko?" Natataranta na may halong takot na tanong ni Mira sa lalaking nakasagot ng tawag. "Magandang gabi po, ma'am. Bartender po ako ng bar dito. Kapatid niyo po tong babae na may-ari ng cellphone na to, ma'am. Kanina pa kasi lasing na lasing po siya. Sunduin niyo na lang po siya, baka po mapagtripan, ma'am." Ani ng bartender. Nagulat naman si Mira sa sagot ng bartender kaya't kinalma muna niya ang sarili. May problema nga talaga ang kambal niya dahil sa naglasing ito. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo?" Tanong ni Mira sa bartender. "Sige po, ma'am, ano po yun?" Inosente naman ang sagot ng bartender. Buti na nga lang at mabait ang bartender sa bar kung saan si Maisie ngayon. Agad naman nagtanong si Mira kung saang address ang bar kung saan si Maisie. Nang malaman ito ni Mira ay medyo malayo ito pero mabuti na lang at alam ni Mira ito. Pero ang problema ay sino ang hihingan niya ng favor na sunduin si Maisie. Nag-iisip siya ng mabuti. Hindi pwede ang mommy at daddy niya dahil busy ito. Tanging ang nobyo niyang si Uno lang ang pwede subalit ay may bad news pa siyang hindi nasasabi. Bahala na nga at di ko masabi ang bad news kay Uno ang importante. Mapasundo ko si Maisie at kung ano pa ang mangyari sa kanya. Sabi na lamang ni Mira sa sarili. Agad-agad na denial ni Mira ang number ni Uno kaya't agad din namang sinagot ito ni Uno. "Oy babe, nakatawag ka ata. Tapos ka na ba sa pagre-ready sa mga gamit mo?" Bungad ni Uno sa kanya. Napakagat na lamang si Mira sa kanyang labi dahil nag-expect na talaga si Uno na uuwi siya. Gustong sabihin ni Mira na di siya makakauwi subalit ay baka hahaba pa ang usapan nila. Kung kaya't napagdesisyonan na lamang ni Mira na huwag muna itong sabihin. Babe, pwede bang humingi ng favor sa'yo, babe?" Tanong ni Mira kay Uno. Importante ito. Bawat segundo ay importante para sa kanya dahil sa ayaw man niyang mag-isip ng masama subalit ay nababahala pa rin siya sa kanyang kambal. Kasi maganda ang kambal niya kaya't baka may kung anong mangyari dito. "Sure babe, ano yun? Tila ba kinakabahan ka at excited ata?" Nakangiti na tugon ni Uno kay Mira na konsensya na naman si Mira dahil sa nakita niya na masayang masaya si Uno na uuwi talaga siya bukas na bukas. Kasi babe, nasa bar si Maisie. Tapos lasing na lasing siya at baka kung ano ang mangyari sa kanya. Pwede mo ba siyang puntahan? Kinakabahan ako babe, baka kung ano na ang nangyayari sa kanya. Di ito alam ni na mommy at daddy at wag mong ipagpaalam baka mapagalitan pa yun. Ani ni Mira na may halong kaba sa kanyang boses. Sige babe, alam mo ba kung saan na bar si Maisie? Ano ba yung kambal mo? Baka may pinagdadaanan talaga kasi naglalasing eh. Sinabi niya ba sa'yo na may problema siya? Tanong na lamang ni Uno kay Mira. Ewan ko babe, baka may problema sila ni Justin, baka alam mo na, love quarrel ganon. Sagot naman ni Mira. At agad na ibinigay ang address ng bar kung saan ang kambal nitong si Maisie. Mabuti na lamang at hindi na nagreklamo pa si Uno kahit malayo ito at aabuti ng 1 oras ang biyahe nito. Okay lang ba talaga babe kahit na medyo malayo ang ida-drive mo? Pag-aalala ni Mira kay Uno. Ano ka ba babe? Okay lang naman, walang problema sa akin yun. Basta't ligtas lang si Maisie kasi alam kong mae-stress ka na naman kapag may nangyaring masama kay Maisie. Sagot naman ni Uno kay Mira. At saka pala babe, nagpa-reserve na ako sa paborito mong restaurant babe kapag uuwi ka dito. Dagdag pa ni Uno sa kanya mga sinabi kay Mira.
Nakakonsensya na talaga si Mira, kaya't sasabihin niya na talaga kay Uno na hindi pa siya makakauwi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, saka huminga ng malalim at nagsalita. Uno, sorry kasi hindi pa ako makakauwi. Nang marinig ito ni Uno ay biglang nagbago ang ekspresyon nito. Ang nooy nakangiti at tuwang-tuwa ay napalitan ng malungkot na ekspresyon. Ay, ganun ba babe? Mamaya lang ako magtatanong kung ano ang reason babe. Pupuntahan ko na muna si Maisie. Baka mapahamak siya. Ani ni Uno. Ingat ka babe, I love you. Update mo ko ha? Sabi ni Mira kay Uno. Okay babe, pahinga ka na. I love you too. Saadi naman ni Uno kay Mira, kaya't naputol na ang kanilang tawag. Ilang minuto ang nagdaan ay tumawag si Uno. Kahit na madami pa ang mga gagawin sa trabaho ni Mira ay hindi niya na ito nagawa pa dahil sa pag-aalala niya kay Maisie at Uno. Kanina niya pa kasi tinatawagan si Uno pero hindi ito sumagot pa. Hindi mapakali si Mira kaya't mas lalo siyang kinakabahan. Palakad-lakad si Mira sa kanyang sala dahil sa kinakabahan na talaga siya at nanlalamig na ang kanyang mga kamay sa kaba. Uno, sumagot ka naman please. Sagot ni Mira na alalang-alala na. Tinawagan naman ni Mira ang mga kaibigan ni Uno at tinanong kung alam ba nilang nasaan na si Uno pero sabi nito ay hindi nila alam kung nasaan ito. Kahit nga ang lobby ng kondo ni Uno ay tinawagan niya subalit ay kanina pa daw nakaalis si Uno. Sinubukan namang kumalma ni Mira dahil sa walang magagawa ang kanyang kaba sa mangyayari sa ngayon. Sinimulan na lamang ni Mira ang paggawa sa kanyang tambak na paperworks. Pero lumilipad talaga ang isip niya kina Uno at Maisie. Pero kahit na ilang oras na ang lumipas na dinadivert ni Mira ang kanyang atensyon sa mga paperworks ay di na talaga niya mapigilan ang kanyang kamay na damputin ang cellphone niya na nasa gilid niya. Tinawagan niya ang number ni Maisie pero wala pa ding sumasagot dito. Kaya't mabuti na lang at kinuha niya ang number ng bar kung nasaan si Maisie at tinawagan niya ito dahil no choice na talaga siya. Hello, this is Mira, kapatid. Yung babaeng lasing kanina na nasagot mo ang tawag. Nandyan pa ba ang kapatid ko? Tanong ni Mira sa bartender. Medyo maingay ang background pero kahit na maingay ay naiintindihan pa din naman ni Mira ang sagot ng bartender sa kanya. Hello po din ma'am. May sumundo na po ma'am, yung Uno po ata ang pangalan ma'am. Ani ng bartender. Kaya't napabuga na lamang sa hangin si Mira. Thanks God. Akala ko kung ano na ang nangyari. Salamat talaga. Kaya't umupo agad si Mira sa kanyang table upang atupagin muna ang kanyang mga paperworks. Panatag na ang kanyang kalooban nang malaman na nakuha na ni Uno si Maisie. Halos hindi na kumain at matulog si Mira para lang matapos lahat ng paperworks niya. Kailangan niya kasi itong matapos agad ng maaga para makauwi din siya ng maaga sa Pilipinas. Sinabi naman ni Mira sa boss niya na tatapusin niya agad lahat dahil gustong-gusto niya nang umuwi sa Pilipinas. Laking pasasalamat naman niya dahil sabi ng boss niya na makakauwi agad siya kapag natapos niya na lahat ng mga paperworks niya. At tambak dahil sa pag-aalala kay Maisie kagabi. Buong araw na hindi tinawagan ni Mira si Uno. Kahit na hindi niya pa nasabi ni Uno ang dahilan kung bakit malate siya sa pag-uwi, ay alam niyang nadismaya si Uno kung kaya't hinayaan niya muna si Uno na magpalamig muna dahil nag-assume talaga si Uno na makakauwi si Mira. Alam niyang medyo galit si Uno kaya't ayaw niyang dagdagan pa ang init ng ulo ni Uno. Malapit nang matapos ni Mira ang kanyang mga paperworks na tambak kung kaya't napagdesisyonan niya din na tawagan na si Uno. Akala niya na hindi sasagutin ni Uno ang tawag niya pero laking gulat at tuwa niya nang sagutin ito. Uno, uuwi ako after 2 weeks. 1 month lang kasi ako dito kasi nag-o-overtime ako eh. Huwag kang magalit. Bati na tayo please. Malambing na saad ni Mira kay Uno. 1 week na din kasi silang hindi nag-uusap ni Uno dahil sa nag-focus si Mira sa trabaho niya para makauwi ng maaga. Tinapos lahat ni Mira ang mga paperworks niya na tambak dahil sa gustong-gusto niya na talagang umuwi sa Pilipinas. Akala ni Mira magmamatigas pa si Uno pero nagulat si Mira nang hindi pala galit si Uno sa kanya at sinabing okay na sila. I'm sorry. Tanging sagot na lamang ni Uno. No babe, ako dapat ang magsusorry. Sorry kung palagi na lang kitang dinadisappoint babe. Inuuna ko ang trabaho ko. Naiintindihan kita babe kaya wag ka nang mag-sorry babe, okay? Ikaw ang pinaka-the best na boyfriend ko babe. Masayang tugon ni Mira kay Uno. I love you babe. Mira, lagi mong tatandaan mahal na mahal kita.
Ani ni Uno na tila ba may problema subalit hindi na lamang ito pinansin ni Mira. Ngumingiti naman si Mira at agad namang nagsalita. I love you too, Uno. Can't wait to get married to you and become your wife. Lumipas ang ilang linggo at dahil sa tuwa ay napatalo na lamang si Mira nang inapruba na ng kanilang pinoprosa ng kumpanya ang proposal nila. Magsiselebrate pa sana sila pero hindi na sumama pa si Mira at tumanggi ito dahil excited siya na ipaalam kay Uno na uuwi na siya bukas. Pakanta-kanta pa si Mira na umayos ng kanyang mga gamit. Hindi niya na rin pinaalam ni Maisy na uuwi na siya at tanging kay Uno niya lang balak sabihin. Pero biglang naisipan ni Mira na sosorpresahin muna si Uno dahil excited na talaga siya sa kasal nila. Kaya't agad siyang nagpahinga dahil maaga pa siya bukas. Maagang nagising si Mira at excited siyang pumunta sa airport upang makasakay na ng eroplano patungong Pilipinas. Nakalimutan niya nang bumili ng mga pasalubong dahil sa excitement na nararamdaman. Kung kaya't sa Maynila na lamang siya bibili ng mga pasalubong. Nang nakasakay na si Mira sa eroplano ay nakatulog naman agad si Mira dahil sa pagod at may halong excitement na naramdaman. Nagising na lamang si Mira nang tapikin siya ng stewardess at sinasabing nasa Maynila na sila. Paglabas ni Mira sa eroplano ay agad itong sumigaw. Glad to be back. At masisilayan ang ngiti sa kanyang mukha. Imbis na umuwi agad si Mira sa bahay nila ay agad itong pumunta sa kondominium ni Uno. Hindi naman nahirapan na makapasok si Mira dahil sa may duplicate key naman si Mira. Walang naging problema si Mira sa pagpasok sa kondo ni Uno. Naabutan niyang natutulog pa ang nobyo niyang si Uno kaya't agad niya itong tinalon at niyakap. Babe, I missed you and I love you, babe. At niyakap ng mahigpit si Uno. Nagising naman bigla si Uno dahil sa di niya inaasahan na si Mira ang nasa harapan niya ngayon. Pero imbis na mag I love you to si Uno kay Mira ay wala siyang natanggap mula dito subalit ay hindi naman ito pinansin ni Mira dahil mas nanaig ang tuwa na kanyang nararamdaman ng mayakap ang kanyang iniibig. Pagod ka ato, babe. Ihahatid ba kita sa inyo? Tanong ni Uno at hinalikan sa noo si Mira. Pwedeng mamaya na muna, babe. Maglambing muna ako sa'yo. Ani ni Mira saka niyakap na naman si Uno. Ilang minuto silang nagkayakapan nang mapagdesisyonan ni Mira na magpahatid sa bahay nila dahil sa naaalala nito ang kanyang kambal. Nang papunta sila sa bahay nila Mira ay todo tanong si Mira tungkol sa mga wedding preparation nila at sinasagot naman siya ni Uno pero pagdaan ng ilang minuto ay tila hindi na umiimik si Uno tuwing tinatanong ni Mira na okay lang ba lahat ang mga plano ni Maisy. Kaya't hindi na din umimik pa si Mira dahil sa baka nakukulitan na sa kanya si Uno. Nang makarating sila sa bahay nila ay agad namang nag-bless si Mira sa mommy at daddy niya. Tinanong niya sa mommy niya nasaan ang kambal niya at tanging sagot lang ng mommy niya ay nasa kwarto niya. Nagmumukmuk raw at hindi lumalabas. 1 month and 2 weeks kasi si Mira sa Switzerland kaya't gustong-gusto niyang mayakap din ang kambal lalo't lalo na hindi niya ito nakakamusta nung pinasusundo niya ito kay Uno. Umalis din agad si Uno dahil sa may trabaho rin ito. Umakyat na sa ikalawang palapag ng bahay nila si Mira upang puntahan ang kambal. Maisy? Tawag ni Mira sa kambal nang patukin niya ito sa pinto ng kwarto ni Maisy. Papasok ako ha. Saad ni Mira at agad din naman itong pumasok sa kwarto ng kambal at hindi na naman ito nakalak. Huwag ka nang malungkot Maisy, nasa baba ang mga pasalubong mo. Dagdag pa ni Mira. Ngumiti lang na tumingin si Maisy kay Mira. Salamat ate. Matamlay na saad nito. Agad din namang hinawakan ni Mira ang noo ni Maisy dahil sa matamlay itong tignan at tila ba may sakit ito. Ayos ka lang ba? Nag-away din ba kayo hanggang ngayon ni Justine? Ang putla mo Maisy, may sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Mira sa kambal. Ngumiti ulit si Maisy sabay sabing, okay lang talaga ako ate, masakit lang naman ang ulo ko. Tumango na lamang si Mira kahit na hindi siya fully convinced sa sagot ng kambal niya. Alam at kilala niya ang kapatid na magsasabi lang din ito kapag di na nito kaya ang nararamdaman. Imbis na tanungin pa ito ni Mira ay ibinaling na lamang ni Mira ang topic nila. Salamat pala Maisy sa plano mo at pagtulong sa pag-prepare sa kasal ko. Ano pala ang comments ni Uno sa mga preparation? Tanong ni Mira sa kambal. Tila ba natahimik bigla si Maisy sa sinabi ni Mira pero agad din namang nakabawi ito at agad sinabi kay Mira ang mga comments at suggestions ni Uno. Kinabukasan ay nag-date naman sina Mira at Uno sa paboritong restaurant ni Mira kung saan
Nag-propose sa kanya si Uno. Babe, alam mo, ang weird ni Maisy lately. Halos 1 week siyang tila ba may sakit. Namumutla at tila ba nahihilo siya. Saad ni Mira kay Uno. Baka di maganda ang pakiramdam, babe. Ano ba ang gusto mong kainin mamaya? Date ulit tayo? Tanong ni Uno kay Mira. Balik na lang tayo ulit dito, babe. Na-enjoy ko kasi ang view dito sa tabing dagat eh. Ani ni Mira at ngumiti. At pagdating ng lunch ay bumalik naman sila ni Uno sa restaurant na paborito ni Mira at hindi na umuwi si Mira sa bahay nila sapagkat ay doon muna siya nagstay ng kanyang whole night sa kondo ni Uno. Kinabukasan tumawag si Mira sa bahay nila at ang mami niya ang nakasagot sa tawag. Tinanong niya ito kung okay na ba ang kambal at sabi naman ng mami niya tila okay naman raw kasi lumabas na ng kwarto nito. Babe, lunch tayo mamaya kasama si Maisy. Lumabas na daw ng kwarto sabi ni mama eh. Ani ni Mira habang nag-aayos ng sarili. Sorry baby. May meeting ako mamaya eh. Kayo na lang dalawa ni Maisy. Promise, babawi ako. At tila ba natataranta si Uno, kaya't hindi na lang pinilit pa ni Mira si Uno sapagkat ay nagpahatid na lamang siya sa kanilang bahay at agad din namang inihatid siya ni Uno. Nang makarating si Mira sa bahay nila ay naabutan niya si Maisy na nasa kusina nila kumakain. Mais, ayos ka na ba? Gusto mo ba ng kausap? Tanong ni Mira sa kambal at niyakap ito. Okay lang naman ako ate at saka aalis din ako. Pinatawag ako ng boss ko eh. At saka wag kang mag-aalala, okay lang ako. Saad ni Maisy kay Mira na nakangiti pa. Wala namang nagawa si Mira sa kambal subalit ay alam niya may problema talaga ito. Nang umalis si Maisy ay nag-general cleaning sina Mira at mami niya ng buong bahay nila. Dahil pupunta dito ang pamilya ni Uno sa kanilang bahay bukas. Nasa pagliligpit na ng mga gamit si Mira sa mga gamit ni Maisy ay may nakaagaw ng atensyon ni Mira. Di makapaniwala si Mira sa kanyang nakikita sa ngayon na hawak-hawak niya. Isang pregnancy test kung kaya't napagtanto niya kung bakit matamlay ang kambal niya. Kanina pa siya palakad-lakad sa loob ng kwarto ng kambal dahil sa hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Basta't kailangan niyang makausap si Maisy. Nanginginig ang mga kamay ni Mira nang biglang pumasok ang mami niya sa kwarto ni Maisy, buti na lang. At mabilis na naitago niya ang pregnancy test na hawak-hawak niya. Nasaan na yung mga damit ni Maisy anak? Tanong ng mami niya. Ay ma'am, di ko pa po natapos kunin lahat. Ibababa ko na lang po mami. Saad niya sa mami niya at lumabas lang naman ang mami niya. Ibinaba na ni Mira ang mga damit ni Maisy na kailangan ng labhan at agad na nagpaalam sa mami niya na aalis muna siya. Mabuti na lamang at tapos na sila sa paglilinis ng buong bahay kaya't pinayagan siya ng mami niya. Hindi niya alam ang gagawin niya basta't ang tanging alam niya ay buntis ang kambal niya. Kaya't si Uno ang nais niyang sabihin muna dito kaya't agad niyang dinayal ang number ni Uno at agad din namang sinagot ito. Uno? Tanong ni Mira kay Uno. Yes babe, may problema ba? Ba't sobrang seryoso ata ng tono ng boses mo? Takang tanong ni Uno. Can we meet? I really need someone to talk to. Ani ni Mira kaya't agad din namang nakipagkita si Uno sa nobya. Sa coffee shop nilang naisipang magkita nang makita sila ay agad na tinanong ni Uno si Mira. Ano ba ang problema mo babe at bigla-bigla ka ata ang nakipagkita sa akin? May nangyari bang masama babe? Pag-aalala ni Uno sa nobya. Huwag kang mag-aalala babe, okay lang naman ako. Hindi ako yung may problema babe, si Maisy. Ani ni Mira. Ano naman yun babe? Kinakabahan ako ha dahil seryosong-seryoso ka ngayon. Sabi pa ni Uno kay Mira. Maisy is pregnant Uno. At nang dahil sa sinabi ni Mira ay agad na nabitawan ni Uno ang coffee na iinumin niya sana. What? Sure ka talaga babe? Paninigurado ni Uno. Yes babe. I saw this pregnancy test on her closet. Sabay pakita ni Mira kay Uno. Shit! Mahinang saad ni Uno na di naman narinig ni Mira. Kaya pala babe matamlay siya at nasa kwarto lang palagi eh. Ito lang pala ang problema niya. Malungkot na sabi ni Mira. Hindi na lamang umimik pa si Uno kaya't nagtanong na naman ulit si Mira. Babe, sasabihin ko kaya kay Maisy na alam ko na? Hayaan na muna natin si Maisy babe. At babe, may emergency meeting pa pala ako. Mauuna na ako ha. I love you so much. Ani ni Uno sa kahinalikan sa noo si Mira. Nang makauwi si Mira sa bahay nila ay agad na tinanong siya ng mami niya. Mira, nakita mo ba si Maisy? Or alam mo kung nasaan siya? Umiling lang ako kaya napatango na lamang si mami.
Ilang oras na naghintay si Mira sa sala kay Maisie, kaya pagdaan ng ilang oras ay agad namang dumating si Maisie. Mais, saan ka ba nanggaling? Saad ni Mira at sa ngayon ay nakatayo na. Dire-diretso lang si Maisie sa paakyat sa hagdanan sa ikalawang palapag. Pagod ako ate, mamaya na ako magpaliwanag. Saad nito kaya't sinundan lang siya ni Mira. Maisie, mag-usap tayo. Saad ni Mira sa kainilak ng pinto ang kwarto nila at agad na umupo sa kama ni Maisie. I know you are pregnant and it is fine. Don't be scared, okay? Andito lang ako at magiging okay lang din ang lahat. Saad ni Mira at niyakap ang kapatid. Napaiyak na lamang si Maisie sa harapan ni Mira. I'm sorry ate, I'm sorry. Paulit-ulit na saad nito kay Mira. Kinabukasan ay pinuntahan ni Mira ang kambal niya sa kwarto nito dahil alam niyang nagdaramdam na naman ito. Pero nagulat na lamang siya nang makita na sumisigaw si Maisie. Bakit ba ako nabuntis? You're unwanted. Ayoko na sayo. Iyak nito. Tila naman dinurog ang puso ni Mira sa nakikita niya sa kambal niya. Kahit nakambal sila ay itinuring siya ni Maisie na ate. At itinuturing din ni Mira na bunso niya si Maisie kaya bigla na lamang napasugod si Mira kina Justin na boyfriend ni Maisie. Agad niyang sinampal si Justin na ikinagulat nito. What are you doing Mira? Ba't mo ko sinampal? Ereta ang tanong ni Justin kay Mira. Para yan sa pagbubuntis mo kay Maisie, alam mo ba ang hirap na siya? Ani ni Mira na siyang ikinagulat niya. Ano? Matagal na kaming break ni Maisie, Mira. Almost 1 month na at kahit kailan walang nangyari sa amin. Ani ni Justin. Ano? Kung hindi ikaw, sino ang nakabuntis kay Maisie? Tanong ni Mira. Ask your twin sister, Mira. Ani na lamang ni Justin at agad namang umalis si Mira at pinuntahan si Maisie. Maisie. Seryosong saad ni Mira. Bakit ate? I'm tired. Gusto ko nang matulog. Ani ni Maisie na pagod ang boses. No, hindi ka matutulog hanggat hindi tayo matatapos. Pinuntahan ko si Justin at kinausap siya kung siya ba ang nakabuntis sa'yo pero sabi niya hindi siya. Saad ni Mira na agad namang napatayo si Maisie sa kanyang kama. What? Bakit mo ginawa yun ate? Sigaw ni Maisie kay Mira. I am your twin sister, Maisie. Huwag mo kong tanungin kung bakit ko ginawa yun dahil nag-aalala ako sa'yo. Ayaw mong kumain at ayaw mong makipag-usap sa akin. Ano ba ang balak mong gawin, Maisie? Ani ni Mira sa mababang boses dahil sa ayaw niyang nahihirapan ng kambal. Tahimik lang si Maisie at hindi sumasagot kay Mira. Maisie, sabi ni Justin, hindi siya ang ama niyan. Sino ang ama, Maisie? Please naman, Maisie. Tutulungan kita, kambal kita. Saad ni Mira. Bigla na lamang umiyak si Maisie sa harapan ni Mira. Kakilala ko ba yan, Maisie? Maisie, paano kita maiintindihan kung iyak lang ang sagot mo sa akin, Maisie? Dagdag ni Mira kay Maisie. Maisie, na-rape ka ba? Ani ni Mira at nang dahil doon ay napaangat ang tingin ni Maisie kay Mira. Shit, Maisie. Di ko mapapatawad ang gumawa nito sa'yo. Agad na kinaladkad ni Mira si Maisie patungo sa kotse niya at saka nag-drive patungong presinto. Ate please, umuwi na tayo. Saad ni Maisie habang nagdadrive na sila patungong presinto. No Maisie, kailangan magbayad ng gumawa sa'yo niyan. Paglalambing ni Mira sa kambal. Ate sorry. Iyak ni Maisie. Maisie, ba't ka nagsosorry? Okay lang Maisie basta't ang mahalaga ay madakip ang sino mang gumawa sa'yo niyan. Seryosong saad ni Mira. Napatigil si Mira sa kanyang pagmamaneho nang biglang hinawakan ni Maisie ang mga kamay ni Mira. Ate, I'm so sorry. I'm sorry. Hindi ako na-rape, ate. Ate, may nangyari sa amin dalawa ni Uno. Saad ni Maisie at dahil sa sinabi ni Maisie tila, nadurog at mahihimatay si Mira sa kanyang narinig. Nakatulala lang si Mira ngayon. Nang makabawi siya ay agad niyang inuwi si Maisie sa bahay nila. At nang makabalik na si Maisie ay agad niyang niyakap si Mira. Ate, I'm sorry. Pero kinuha agad ni Mira ang mga kamay ni Maisie at agad-agad na nagpaharurot ng kanyang kotse patungo sa kondo ni Uno. Tuloy-tuloy lang sa pag-agos ng mga luha ni Mira at naabutan na nakaupo sa sala ng kondo si Uno. Niloko niyo ko, Uno. Bakit si Maisie pa? Kapatid ko yun, Uno. All this time, niloko niyo ko. Saad niya. Walang ibang narinig sa mga bibig ni Uno kundi paghingi nito ng tawad. Hindi na umuwi si Mira sa bahay nila at nag-check-in na lang sila sa hotel. Kinabukasan ay alalang-alala na ang mami niya dahil
Ang family ni Uno ay nasa bahay na nila kaya't umuwi na lamang si Mira na mugto ang mga mata. Hinarap niya ang mga magulang ni Uno at agad na nagsalita. Good afternoon po. Sorry kung pinaghintay ko kayo. Nais ko malaman nyo na hindi na ako magpapakasal kay Uno. Subalit ay ang kambal ko na si Maisy ang papakasalan niya dahil sa buntis ito at magkakaapo na po kayo. Nagulat naman ang mga magulang ni Uno. Uno? Akala namin si Mira ang papakasalan mo. Bakit nabuntis mo si Maisy? Tanong ng mami ni Uno. Yes po, ma'am. Nabuntis ko si Maisy dahil sa lasing ako noon at si Mira ang mahal ko at pakakasalan ko. Ani ni Uno. No, hindi pwede. Nabuntis mo si Maisy, Uno. Kailangan mo siyang pakasalan. Seryosong saad ng mami ni Mira. Kahit labag man sa kalooban ni Mira ay ayaw niyang walang ama ang magiging pamangkin niya kung kaya't siya na mismo ang nakipaghiwalay kay Uno. Walang nagawa si Uno kundi ang pakasalan si Maisy. Magpapakasal sila sa mga susunod na buwan at kabuwanan iyon ni Maisy pala. Nakalipas ang ilang mga buwan ay si Uno ay naghihingi pa din ng tawad kay Mira subalit ay hindi niya na lamang ito papansinin. Sa susunod na araw na ang kasal nila Maisy at Uno subalit ay manganganak na pala ito kung kaya't nanganak siya. Labis na saya ang naramdaman ni Mira nang makita ang pamangkin niya. Subalit ay biglang nagkagulo ang mga nurse at sinabi na hindi kinaya ng kapatid niya ang panganganak kung kaya't nawalan ito ng ulirat na naging dahilan upang hindi na ito masyadong makakagalaw. Masakit man sa part ni Mira subalit ay kailangan pa din makasal sila kaya't siya na muna ang nagpanggap na Maisy. Naging substitute bride siya ng kambal. Labis na sakit ang naramdaman ni Mira pero isang linggo ang nagdaan ay binawian ng buhay ang kambal niya dahil sa stress raw. Hindi nga inaalagaan ni Maisy ang anak niya, tanging si Mira dahil kahit si Maisy ay sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa kambal. Pero kahit kailan ay hindi nagtanim ng sama ng loob si Mira kay Maisy. Nang mawala si Maisy ay agad na bumalik na naman si Uno sa paghingi ng tawad kay Mira. Naintindihan naman ng mami ni Mira si Mira kung kaya't agad niya itong kinausap. Mira anak, kung mahal mo talaga si Uno, wag mo nang pigilan pa. Alam ko ang nararamdaman mo anak at patawa dahil akala mo wala akong pake sa'yo pero ayoko lang naman na magiging issue ang buhay natin sa iba. Saad nito. Okay lang po mami at salamat. Nang dahil doon ay pinatawadan ni Mira si Uno subalit ay hindi pa rin tulad ng dati. Pero si Uno ay patuloy na nanligaw kay Mira hanggang sa dumating din ang panahon na sila pa din hanggang sa huli. Ika nga nila, sa kay haba-haba ng prosesyon sa simbahan pa din ang pagkikita.